Good day. For today's lab activity is gagamitin natin yung first activity layout form na ginawa natin ng activity 1. Then dito, share muna natin siyang i-run. Lagyan natin ng mga information, email, then dito sa mga submit, hindi pa siya gumagana yung mga buttons. So, ang gagawin natin ngayon lab activity 2 is dapat mapagana natin yung function ng mga buttons. So, here yung sa my button submit. Lagyan natin siya ng strings, gender, para dun sa mga radio button na male, female, and others. So, kapag pinindot yung female, nalagay natin dyan, if radio button female set select, pag na-select yung female, dapat ang lalabas is female. Else if kapag yung male naman, so radio button male, and is selected, yung function niya is pinindot yun din, magiging male siya. Lastly, else if ulit, yung others. Radio button other is selected, then gender is equal to other. Yun. So, nalagyan na natin ng function yung sa my gender. Next is yung mga text box na next. Dito. Pero paano para lumabas yun? Need muna natin mag-put out ng info frame, not another info J-frame, para lalabas yung mga information na i-encode. Ito gagawin yung J-frame, which kapag sinubmit, pinindot yung submit, yun yung lalabas. Andun yung mga information. Sige sabihin na natin submitted information yung name ng frame. Yun. Then info frame, set natin siya yung size to 400 and 400. Next, info frame ulit, then set natin kung saang location siya magkukan. Natin null. Then this time info frame, tapos
magigit na natin yung content pane niya. So, kapag pinindot na yon, submit, lalabas yan. Lagyan natin yung background color. Dapat same sa color dun sa design ng ano. Wait lang, tignan natin. Tignan natin sa design. Yun. Kunin natin yung number 92. Nandito kapag para may call out siya na ma-close na siya. Pag i-close yung dispose on close. Ayan. Next na gagawin is yun na yung mga in-encode na information sa text box. So, yan natin strings, info. Nagamit tayo dito ng HTML para maayos tignan. Then sa body style para sa pag-ayos natin ng style niya, yung layout. Ulit. Hindi pa siya gagana. Sabi natin yung text align niya is nasa center or tiga justified siya. Justified na. Tapos sa font size, font family, then next yung font size. Font family niya is yung ginamit natin font dun sa mga yan, yung so cute. Basta yan. Same. Good. Next, font size. Gawin na natin yung 1.2 or 1. Ito rin 2. Ito na lang. Then, and tag niya. Next na natin is yung mga text box, yung mga
i-call out niya. So dito, i-bold type natin. Mary, you have enter your name. Then call and tag ng bold. Then i-call out natin plus sign yung text name. And get natin yung text niya. Then BR for break line, para sa baba siya, para yung next na info is nasa baba niya. Dito lagyan natin info pane. Ay, sige, get set text info pane. Ang alam ko, need pa natin lagyan ng info pane sa taas. So sige, tuloy ko muna. Info frame naman. Next. Add. Info pane. Ayan, diba? May error siya kasi wala yung info pane. Natin edit as info pane dot set content yung natin dyan yung HTML or text kasi yun yung nasa baba, yun yung gagamitin na ginamit natin. HTML kasi kung wala yun hindi mag-run. Then info frame, edit double para hindi siya maging ma-edit. Then set background, same lang din sa taas. Copy lang natin, then paste. Next info frame, set visible true para makita lalabas siya. Then dito may lumabas, pero sa tingin ko hindi na need yan. Let's try natin yung run. Yun, lumabas siya. Gumana. Pero since yung name pala nalalagyan natin,
palitan na natin to. Since register form yung ginagawa. And kaya na lang natin. Name lang. Copy lang natin. Ilibay lang natin yung name to kaya natin your identity is, which is yung gender. Then i-call out natin dito. Tanggal natin ito. Yung ginawa natin nito ay string gender. Kukuha natin yung gender, and then dapat lalabas siya. Ayun, female. Okay na. Pero since formal, palitan natin yung mamaya. Next is yung username. Okay, wag na yan. Username lang. Then, and dito, iba lang natin username. Gano'n ulit. Copy. And then, iba lang natin yung name. Then, next is password. Confirm password. Enter password. Dito. Since hindi siya text name, tignan natin. Password field, yung variable niya. So, new string password field that get password. Dito, imbis na dot lang yung lalabas, i-show niya yung password. Ayun. Ganun. Then, next, confirm password. Same lang din. Ibayin lang natin yung variable. Password field 1. And get password. Yan. Next, email. Then, email. Then, ganun lang ulit sa phone. Get lang natin. Palitan natin ng phone. Then, yung variables na text phone. Next, address. Tapos may zip code. And text zip.
Ito yung last yung country. Pero bakit turret? Ang alam, baka mali yung variable nito. Kulang nga ng T. Sige, tanggal na lang natin yung T. Yun. Country. Text country ulit. Pero since combo box siya, dapat combo box that get selected item, since pipili lang naman doon. Try then okay. To 4:30 and try natin submit. Ayun, lumabas na siyang lahat. Ang next natin gagawin yung reset button para malis yung mga yan. Then dito tayo sa button reset. Magpa-perform action dapat lagyan natin. Double click na natin ito. Yun. Ang gagawin lang natin is lalagyan lang natin siya ng blank. Call out lang natin, then blank lang siya. Tanggalin na natin, lagyan na lang natin sa baba. Dito sa baba ng content page. Then natin button reset, add component, add action listener pala, then underscore slash, then yung greater than, tapos i-call out na natin yung mga text box, ganun. Set lang natin yung text niya ng blank lang. Same lang din hanggang country yun din. Surname, password field, password field 1, next is yung phone for text email and text phone, tapos
Tapos yan, set muna natin. Then, set address. Double quote lang. Then, text. Zip. Next, natin yung gender, which is yung natin dito sa taas. Call out. Pero, since radio button yung mga yun, gawin natin, i-clear natin bawat button. Lagay natin false para walang lalabas na black na selected. Then sa others, yun. Next, yung combo box. Selected din option siya. So, hit natin set, select index, then 0 para wala. Then try. Yun. Yung close button na next. Yan natin. Button close. Natin siya ng action listener na yung dispose close dapat. Yan, pwede rin yan. Dispose. Since dispose is dapat magka-close siya. Then name, Queenie Aquino, female, then surname, password, email at pt.com. Then, try natin yung submit. Yun. Meron siya. Complete. Then, next, yung reset. Then, close. Lang. Yun. Yun. Gumana siya. Tapos na po.